Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Jose bilang isang banal na manggagawa. Tayong lahat ay tinatawag din ng Diyos makiisa sa kanyang paglikha, sa kanyang paggawa. May kabanalan, may grasya, may pagpapala sa pagpapagod at sa paggamit ng ating mga kamay para magbigay tayo ng kapurihan sa Diyos sa mga pagkakataon na kung saan sinayang natin ang ating oras na wala tayong ginagawa, sa mga pagkakataon din na hindi tayo nagpasalamat na tayo ay may trabaho, hingin natin muli ito ng tawad sa Diyos para kahit na papaano tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nadakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing iyong iniatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong pinangako. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, anting gagawin siyang kalarawan natin. Siyang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala.
Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamalahan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mahilap na hayop maging malalaki o maliliit. Binibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil na mga punong bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa mahilap na hayop, malaki man o maliit, sa lahat ng mga ibon, at ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayong nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon sa loob ng 6 na araw. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinangi sapagkat sa araw na ito, siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Puon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Puon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Puon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin, maikli na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin, yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Puon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming ngawit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawin, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Puon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Alleluia, 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 alleluia. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?
Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon na maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Every gising is a blessing. Magpasalamat po tayo sa Diyos dahil binigyan na naman tayo ng panibagong araw at panibagong buwan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil habang may Diyos, may grasya. Amen? Ngayong pong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose bilang manggagawa. Hindi lang po kabiyak ni Maria si San Jose. Hindi lang siya tagapag-alaga ng Panginoong Hesukristo. Pero pinapaalala po ng ating inang simbahan na si San Jose ay isa ding banal na manggagawa. Remember, my dear friends, that holy people work. And there is holiness, there is goodness, there is grace in working. Hindi dapat natin ikahiya ang pagtatrabaho dahil may dangal din sa paggawa at paglikha. Makikita po natin ito sa unang pagbasa. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, ng Diyos, na siya din ay nagtrabaho. Hindi takot ang may kapal na humawak ng lupa para magawa niya ang tao. Hindi nag-alinlangan, yumuko ang Diyos para likhain niya ang sanlibutan. Kahit naman po sa Ebanghelyo, maririnig natin, dahil karpentero si San Jose, ang ama ng ating Panginoong Hesukristo, natutunan din ni Jesus itong gawaing ito, itong trabahong ito. Kaya nga po kung babasahin nyo sa mabuting balita ayon kay San Marcos, ang pagkikilala ng mga tao kay Jesus ay isang karpentero. Ang usap-usapan pa nga ng mga tao pagkatapos siyang magturo. Basahin niyo po ha, buksan niyo po yan. Hanapin nyo sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang sabi nila, hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria? Pero kahit na pinag-uusapan ng ating Panginoon dun sa klase ng kanyang trabaho, hindi kinahiya ni Jesus ito. At kung babalikan po natin ang mga kwento talimhaga ni Jesus, halos po sa kanya mga tinuro sa mga tao ay tungkol sa pagtatrabaho. Halimbawa na lang po dyan, yung talimhaga na naghahasik ng binhi o yung talimhaga ng mga manggagawa sa ubasan o yung talimhaga ng hari sa pagkakatiwala niya ng ginto sa kanyang mga lingkod. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi mangmang ang ating Panginoong Hesukristo sa trabaho at sa pagbabanat buto. Sanay pong magtrabaho si Jesus at nakikita ng Panginoon natin na ang pagtatrabaho, ang pagpapawis, ay isang daan din sa pagpapakabanal ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, mga kapatid, ano man ang trabaho mo ngayon, huwag mong ikakahiya yan. Ang mas ikahiya mo ay pagtamad ka. Amen? Minsan nga po, naglalakad ako sa palengke, may narinig po akong dalawang babae, nag-uusap. May nakita po kasi silang isang maliit na bata na nagwawalis doon sa daan. Ang sabi ng isa, "Ay Mars, tignan mo kawawa naman yung bata. Pagkaliit-liit, pagod na sa pagtatrabaho." Alam niyo po ang ganda nung sabi nung kakumari niya. Ang nasagot niya, "Alam mo Mars, kung akong tatanungin mo, proud ako dyan sa batang iyan. Kasi kahit na maliit pa lang siya, marunong na siya sa buhay. Marunong na siyang magtrabaho. Lalaki ang batang yan, hindi mangmang. Lalaki ang batang yan, magiging matagumpay." Kung akong tatanungin mo, Mars, sabi po ng babae,
mas gusto ko na yung batang masipag kesa sa tamad. O nga naman po, no? Hindi kawawa ang taong nagtatrabaho. Dapat nga magalak ka dahil kapag ikaw ay nagpapawis, nagbabanat ng buto, ibig lang sabihin, nakakaisa mo ang Diyos sa kanyang paggawa, sa kanyang paglikha. Pero, aminin din po natin, minsan nagsasawa din naman tayo sa trabaho, hindi po ba? At ano po ang payo ng marami? Mahalin mo ang trabaho mo. Madaling sabihin, mahirap gawin. Hindi po ba? Pero yan ang tanong paano natin mamahalin ang ating trabaho para mas pagpalain pa tayo ng Diyos? How can we love our work, what we do, so that we can be more blessed in our life? First, remember this, do not do it for praise of people. Balikan niyo po ang unang pagbasa ayon po sa Genesis. Ginawa daw ng Diyos ang langit, ang sanlibutan, ang tao, hindi lang para makatanggap siya ng papuri. Pero ginawa niya ang lahat dahil kapuri-puri siya. Gumawa ang Diyos ng mabuti dahil mabuti siya. Hindi lang para maipakita na siya'y mabuti sa iba. Sa Ebanghelyo, narinig din naman po natin na nilalait ang ating Panginoong Hesukristo ng kanyang mga mismong kababayan pagkatapos siyang mangaral sa sinagoga. Pero kahit na minaliit si Jesus, napansin niyo po, kahit na kakaunti ang mga nanampalataya, naniwala sa kanya, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy niya yung kanyang misyon sa ibang lugar. Totoo naman po, nawawalan tayo minsan ng gana, nanghihina din naman tayo sa ating pagtatrabaho. Kapag merong mga ibang tao ang naninira sa atin, hindi po ba? Sumusuko ang mga iba sa atin, sa ating ginagawa, dahil nakakarinig tayo ng hindi magandang salita galing sa iba. Opo, maganda din naman po pag nakakarinig tayo ng papuri sa atin paminsan-minsan. Kapag ina-affirm ka, di ba? Mas may gana ka pag bubutihin mo ang iyong trabaho. Pero tandaan niyo po kapatid, hindi naman sa lahat ng panahon sasang-ayon ang lahat ng tao sa iyo. Meron at meron talaga ang makakapuna at manlalait sa iyo. Pero kapag narinig mo na yan, okay lang yan. Ignore mo na lang sila. Huwag mo silang pansinin. Huwag kang maghihintay ng parangal galing sa ibang tao. Kasi kung nagtatrabaho ka para lang purihin ka ng iba, tandaan mo, hindi ka magtatagal sa trabaho mo. At pag ganyan ang ugali mo, yung naghihintay ka ng papuri, napapansinin ka ng iba, sinasabi ko po sa inyo, magiging alipin ka ng ibang tao. Do not give the keys to your mind and heart to other people. Do not give the remote control of your life to other people. Ibig sabihin, huwag mong hahayaan ng ibang tao na kontrolin ka, na hawakan ang iyong buhay. To love your work, to be better with what you do, you must do it not for the praise of other people, but do it for the praise of God. Bakit pinagbubutihan mo yung gawa mo? Kasi nagpapasalamat ka sa Diyos. Dahil alam mo, kahit na marami kang kasalanan sa Kanya, hindi nagkukulang ang grasya at bendisyon ng Diyos sa iyo. Dagdag pa dyan, magtrabaho ka ng mabuti, kapatid, dahil ginawa kang mabuti ng Diyos. At yan ang mas mabuting gawin. Amen? But secondly, to love your work more, do not do it for money. Kapag nagtatrabaho po kayo para lang sa pera, sinasabi ko po sa inyo, magsasawa kayo. Amen? Why? Bakit po? Because money is not everything. There is something more important
than money in this life. Kung talagang ang pera ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo, bakit po merong mga ibang mayayaman at sikat na tao, mga Hollywood stars, ang nag-suicide, ang nagpakamatay? Ang dami-dami na pong pera niyan, no? Pero tignan niyo po, hindi po pera ang nakapagpuno sa hinahanap, inaasam ng kanilang mga puso. Sige po, ito tanong ko sa inyo. Kung bibigyan ko po kayo ng 1,000,000, tatayo ka lang sa isang sulok from 8 to 5 ng hapon, yun lang pong gagawin nyo. Tatanggapin nyo po ba? No? Yun lang po yung trabaho nyo for the whole month. No? 8 to 5, nakatayo ka lang sa sulok. Bawal kang makipag-usap sa ibang tao, bawal kang mag-cellphone. Yun lang yung trabaho mo. Tatanggapin nyo po ba? Maaaring meron pong tatanggap, hindi po ba? Pero, kalaunan, hindi ka rin magtatagal. Hindi po ba? Bakit hindi ka magiging masaya? Kasi bandang huli, ginagawa mo na lang yan dahil sa pera. Oo, may mabibili ka para mapasaya ka. Pero hindi naman sa lahat ng oras, mapapasaya ka ng nabili mo. Amen? We need money for everything. But money is not everything. Bakit pagkaganda-ganda ng gawa ng Diyos sa sanlibutan? Bundok, dagat, mga bituin, mga halaman. Binayaran po ba natin ng Diyos? Hindi po, di ba? Alam niyo pong pagkagawa ng utak ng tao, the most sophisticated device in the whole world. Mas magaling pa pong utak ng tao kaysa sa computer. Wala pong makakagaya ng utak ng tao. Tanging ang Diyos lang nakagawa ng utak ng tao. Magkanong binayad natin sa Diyos para bigyan po tayo ng utak? Libre lang po, no? Ginawa niyang utak natin, wala man kapalit. Pero pag nagpagamot ka, nagpa-opera ka sa doktor, milyon-milyon ang kailangan mo para alisin niya yung tumor, para alisin niya yung bara sa yung utak. Sipin niyo po yun. Wala tayong binayad sa Diyos. Binigyan tayo ng isang napakagandang parte ng ating katawan. Magkano pong binayad kay San Jose para alagaan si Maria at si Jesus? Nalagay po sila sa panganib. Hinabol sila ni Herodes. Pinapapatay sila. Pero walang bayad si San Jose sa kanyang pangangalaga, sa kanyang pagmamalasakit, sa kanyang pagmamahal dito sa kanyang pamilya, si Maria at si Jesus. Ang tanong, bakit nagpagod ang mga banal kahit na wala silang bayad? Ito ay dahil ang kanilang paggawa ay nagmumula, nag-uugat sa tawag ng Diyos. Holy people work not for money, but because of their vocation. And when you work from your calling, money is the least of your concern. Tandaan niyo po yan. When you work with the vocation, you will do your work for free and with joy. Hindi niyo po napansin yon? Pag nagtatrabaho ka para sa Diyos, kahit na walang kapalit, napupuno ka ng tuwa, napupuno ka ng kapayapaan sa puso mo. So ask yourself this question, my dear friend. Are you working for money only? Or are you working because God is calling you? Bakit ka ba nagtatrabaho? Para lang ba sa pera? San ka tinatawag magtrabaho ng Diyos ngayon? Third and last, to love your work, you must do it with joy. Do not work if that work do not give you happiness and joy. Hindi mo kayang mahalin ang trabaho kung hindi ka magiging masaya dito. Amen? Ang dami po sa atin ganyan eh. Kapag Monday na, nagrereklamo na, ano sinasabi? Trabaho na naman, nakakapagod na. E di, huwag kang pumasok, tumigil ka na. Di po ba? Meron nagsasabi, ayoko ng trabahong ito. Hindi, mag-resign ka na. Wala naman pumipigil sa'yo eh. Wala naman pumipilit sa'yo na magtrabaho. Hindi po ba? Isa po sa mga pinakamalungkot na kasamang tao sa buhay ay yung mga taong napipilitan lang. Amen? Kaya nga kapatid, yung trabahong walang tuwa, hindi trabaho yan. Ang tawag dyan, parusa. Ang tawag dyan, impyerno. Kaya kung hindi ka na nakakakita ng tuwa, kung hindi ka na masaya, mas mabuting tumigil ka na lang kaysa sa parusahan mo ang iyong sarili. Amen? Learn to value your work. Kasi po, hindi naman lahat ng mga tao pinagpala kamukha mo na may trabaho. Amen? Tandaan niyo po ito, kapatid. Magpasalamat ka kung may trabaho kang
pinapasweldohan ka pagkatapos ng araw at pagkatapos ng buwan. Bakit? Kasi isa po sa mga pinakamahirap na kalagayan sa buhay ay yung nagtatrabaho ka na walang kasiguraduhan, walang garantiya, nakikita ka pagkatapos ng iyong pagpapagod. Di po ba? Kaya nga, kung ikaw pagkatapos mo magtrabaho, nakauwi ka, nabayaran ka, sinweldohan ka, magpasalamat ka. Napakapalad mo, kapatid. Marami pong mga tao nagtatrabaho, wala pong pera. Kahit na maliit yung sweldo mo, pera pa rin yan. Blessing pa rin yan. Amen? At least, sigurado ka, may makukuha ka pagkatapos ng iyong pagpapagod. Kasi marami pong mga tao ngayon, hindi nila alam saan sila kukuha ng pera pagkatapos ng pagpapawis nila. Baka hindi nyo rin po alam. Hanggang ngayon po, sa modernong panahon natin, meron pa rin po mga alipin. There are modern day slaves. Sipin niyo po yon. Anong ibig sabihin ng alipin? Yung pagod na pagod ka, nagtatrabaho ka, hindi ka naman sinesweldohan. Wala kang pagmamay-ari. Kaya nga, kapatid, saan ka nagtatrabaho? Pasalamatan mo ang Diyos. Pagdasal mong trabahong yan para mas umapaw pa ang kanyang grasya, ang kanyang bendisyon. Enjoy your work because when you enjoy your work, you work the best. And when you work the best, somebody notices. And when somebody notices, you will be promoted, you will be elevated, you will be given a better job opportunity. Ang dami po sa inyo gusto ng mas magandang trabaho. Pero hindi naman nila napapaganda o pinagbubutihan yung trabaho nila ngayon. Hindi po ba? Kung gusto mong umangat sa iyong trabaho, yung ngayon pa lang, pag-igian mo, butihin mo na ang ginagawa mo. Aangat ka din ng Diyos kung nakikita niyang nagsusumikap ka ng mabuti. Paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos? Sa mas malaki, kung yung kakaunti, yung maliit pa lang ngayon, napapabayaan mo na. Hindi po ba? So my dear friends, please remember these 3 ways on how to love your work more. First, do not do it for the praise of people, but do it for the praise of God. Second, do not do it for money, but do it because it is your calling. You have a vocation. But third, do everything with joy and thanksgiving. Kapag masipag ka, nakikita yan ng Diyos, pagpapalain ka pa niya. Hingin po natin ang dasal at panalangin ni San Jose ngayon para sa ating mga trabaho, sa ating paggawa. Maging daan pa yan ng mas maraming pagpapala ng ating buhay at ang buhay ng ating mga minamahal. Kaya sabihin po natin, San Jose, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahay naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalahan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmula ng tanang kagandang loob. Tungayan mo ang aming mga alay na inihahain. Ngayon si San Jose ginugunita namin. Para mo ng awa, pagbigyan mo ang aming kahilingan, kami naway itaguyod at tulungan na mga handog na aming iniaalay, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin si San Jose, ang banal na manggagawa. Nilob mong magpakasal kay Mariang Birheng mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, sinilang ni Maria ang anak mong minamahal. At para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Florentino, aming arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway siya'y makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinagpasalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan. Sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban, ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang paggawa at pagtatrabaho ay isang daan din para tayo ay pagpalain. There is blessings when we work. Hindi po parusa ang pagtatrabaho. Nagiging pabigat lang ang trabaho dahil sa pag-uugali mo, kapatid. Love your work. Paano natin mamahalin ang ating trabaho para mas tayo'y pagpalain pa ng Diyos? Una, do not do it for the praise of people. But as St. Paul taught us, do everything with your whole heart for the praise and thanksgiving to God. Gawin mo bilang isang papuri at pasasalamat sa Diyos yang trabaho mo. Pangalawa, if you want to love your work, then do not do it for money. Magsasawa ka din kung puro lang pera ang iyong hinahanap sa buhay. Because remember, though we need money for everything, money is not everything. Do it because you have a calling. Kaya napakahalagang magdasal . Makinig ka sa Diyos na kumakausap sa iyo. Saan ka ba tinatawag ng Diyos? Anong kailangan mong gawin ngayon? But third, if you want to love your work, then do it with joy. Kailangan mong piliin na maging masaya. San ka man dyan sa trabaho mo. And as I have said in the homily, pray for your workplace. Pray for your work. Kasi mapalad ka kung pagkatapos mo magtrabaho, nagkakaroon ka ng sweldo. Merong mga ibang tao, trabaho ng trabaho, hindi sila kumikita. Merong mga ibang tao, nahihirapan sa kanilang ginagawa, pero wala silang nakikitang bunga
Meron din mga taong kawawa dahil sila'y alipin hanggang ngayon. Meron nakikinabang doon sa kanilang ginagawa, doon sa kanilang pagpapagod. Hindi sila malaya. Kaya kung malaya ka, kahit nakakaunti yung sweldo mo, blessing pa rin yan. Pagpapala pa rin yan. Grasya pa rin yan. Galing sa Diyos. Kaya nga po, para sa assignment natin ngayon, mga kapatid, alam ko po, holiday. Please, pray for your workplace. Pray for your workmates. Ask the Lord to bless your work. Dahil matatandaan nyo din po ang kasabihan, unless the Lord blesses the work of our hands, we work in vain. Walang bunga yung pagpapagod natin kung hindi yan babasbasan ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at kayo ay pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.